Napasabog na balita na iyong araw. Matinding revelasyon ang inilabas ni Senador Rodante Marcoleta matapos niyang muling buksan ang usapin tungkol sa isang kontrobersyal na kaso na halos nakalimutan ng publiko. Ayon kay Marcoleta, may mga madilim umanong sikreto na matagal nang itinatago ni dating Senate President Vicente Tito Sotto kaugnay ng Pepsi Paloma rape case na muling binuhay sa gitna ng usapin ng hustisya at pananagutan. Sa kanyang pagsasalita, binigyang diin ni Marcoleta na hindi dapat balewalain ang kasaysayan, lalo na kung may mga biktima na hindi nakamit ang tunay na hustisya. Muling ibinato ang mga tanong kung may tinabunang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng sexy star na si Pepsi Paloma na nooy iniugnay sa isang malagim na insidente kasama ang ilang personalidad sa showbiz. Ayon kay Marcoleta, panahon na raw para buksan muli ang isyu at alamin kung may pananagutan ang mga nasasangkot. Habang tumitindi ang usapin, umaalingaw-ngaw ang panawagan ng taumbayan para sa masusing investigasyon. Magbabalik ba ang kaso at mabibigyan ng hustisya ang pangalan ni Pepsi Paloma matapos ang ilang dekada? Abangan ang mga susunod pang detalye sa isyong ito na siguradong yayanik sa mundo ng politika at showbiz. Invest in our leaders, in the next generation of leaders. We should reboot COMELEC, ayusin natin. We should make sure that we invest in the thinking process of our future leaders from barangay captain to the president. Talagang lahat yan. Lahat ng mga gustong pumasok sa gobyerno, talagang qualified. Kung kulang sa qualification, gusto nilang magsilbihan, pasok kayo sa academy. Political Academy natin, na-certify kayo. And then, habang sa tumataas yung antas na inaambisyon nyo, sige, meron talagang program. Gawa ka, Madam President, ng master plan ng Pilipinas for the next 50 to 100 years. Moving yun, every year. Nag-a-adjust siya. From 50 years, 49 na lang, magiging 50 years siya ulit the next year. Ganun ba? Until we attain the vision. Hindi yung ganito, master plan na yan, walang priorities. Wala eh. Pinabayaan tayo ng ito. Food security, dati supplier tayo ng bigas. Ngayon, tayo number 1 importer ng bigas. Import, pumasok yung ASF, pumasok yung swine flu. O, patay yung natin. Lintik na mga mga importer. Paano may pere? May kita sila eh. Kaya nga lahat yan, pananagutin natin. Panagutin natin lahat. Habulin, yung tatamaan, sorry, kasi napatunayan kunwari na kayo ay nagwalangya sa taong bayan, sorry. Ganun talaga. Yung mahirap maging pinuno ng bansa sa dami ng problema. Kaya intindihin nyo, sakit ng ulo, tatandayan si Inday. Tatandayan. baka magkaguhit-guhit. Baka magmukhang Indian. May war chip ba? May ganun. Ayun ako. Baka masapak ako. Kaya nga, pati AFP, we have to reinvent the armed forces. PNP, Coast Guard, NBI. Ay, laking problema natin. But, if we know what we want, kayo mga Pilipino, you know what you want. You have a fairly good idea, and you can contribute to nation building. Let's do it. Towards a better country. Towards a Singaporean model. Ngayon ang tanong, do we have to undergo a Nepal just to attain a Singapore? Nasa iyo yun, BBM. Nasa iyo yun. Tama na yung mga masquerade. Hindi mo kami maloloko eh. May pa-drama-drama pa kayo na resign si Romualdez. Patatakasin nyo eh. Yun lang sa akin. Kung seryoso kayo na ayusin yung korupsyon na yan,
Dapat ngayon pa lang, AFP-PNP, give the order, hold departure order. Walang aalis. Harapin ang batas, harapin ang investigasyon. Hindi. Presidente ka ng Pilipinas, you have all the powers that we gave you. Tarantado ka. We gave you. Ayaw mong gamitin. Anong gagawin namin? Saan kami ngayon tatakbo? Sa sarili namin, you fail us, tatayo ang taong bayan. And we will take that power. We will terminate you. Tarantado kayo. Huwag nyo kami takutin. Lahat kayo matakot sa amin. Tarantado kayo. All power, all government authority came from the Filipino people. Always remember that. We can give it, we can take it, and we can discipline you. We can exercise our power as the court, as our Congress, as the audit, as the executive. Lahat, all that power is with the Filipino people. You get our goal. Kumbaga sa galitin nyo kami. Yabang ninyo, wala kayong takot sa taong bayan, pati kayong mga na binabayaran na mga commentator, lahat kayo, matakot kayo pagka naglabasan ng taong bayan. Tatawa kayo, inamag, nilangaw sila. Gusto nyo makakita talaga ng dami, yung galit na galit? Gusto nyo makakita? Naghihintay lang ang mga tao na someone will lead it. Nasabi ko na nga hindi ako yun Sino ba yung stupid son of a bitch na magre-rebellion? Sino yung walang pakialam? Rebellion na. Magde-declare ng rebellion. Sino? Wala kayong masabing pangalan. Wala kayong masabing pangalan. No. Protect Inday Sara. Protect Inday Sara. She's the Vice President of the Republic. She has her own Basta protect her. Kasi may mga intel na chuchugiin protect Inday Sara. Huwag masyadong nobody knows kung saan ka pupunta. Very compartmented, lahat ng lakad, yung no loose talk, walang pattern, you'll survive. Tratado itong meron pang balak-balak na military junta. May balak pa ng mga... Ano bang iisip natin? Akala ko ba follow the Constitution? Bakit ganun? Merong tokso pa, may upo iba. May ganun. Bakit merong hunta-hunta ako nadidinig? Ano yun? Remember, this is a democracy. This is not dictatorship, not authoritarian. How can a few dictate what is the voice of the majority? How can a few dictate who will run this country and forget the mandate nung 32 million? How can you forget what is stated in the Constitution explicitly, maliwanag pa sa ilaw ng araw, na may succession Bakit itatrash yung Constitution just to accommodate yung uupo? Tumakbo kayo eleksyon. Tumulong kayo, i-reboot natin yung COMELEC. Kasi pag kaya na-reboot natin yung COMELEC, tumakbo kayong lahat na gustong tumakbong labanan ng Inday Sara. At doon magkakaalaman, malinis na eleksyon, walang dayaan. Tapos noon, kunyari, appointed si Glenn Chong, o kaya deputy si Attorney Respicio, lahat ng mga pagka nireboot yan, manual counting sa ilalim, merong ebidensya kung ano na yung doon, yung result. Kahit magkalokohin yung transmission, makukwestiyon sa korte. At bitayin lahat ng tarantado dyan. Kaya nga may death penalty. Pero
kung aasa kayo sa Congress at sa Senate ngayon, hindi papasa yung death penalty. Para naman tayo naglulukuhan. Ilang taon na yun dapat ipasa? 2004 pa yan eh. Ano lang yan? To 2025. 21 years. Wala pa rin death penalty. Kaya namamayagpag ang magnanakaw. Kaya in the houses of government, daming magnanakaw. Crocodiles nga ang biruan, di ba? And we're really fucked as a country. And the only way is to get involved, be part of the upcoming power of the people na tatayo. Be part of it. Own it. We own this country, not the few crooks, crocodiles, not the few, not the abusive politicians. We, the Filipinos, own this country. Kaya kayong mga nasa Mindanao, standby lang kayo. Standby kayo, wala munang separate. Wala. Chairman Nur, wala muna. Atat-natat, wala muna. Hello, shout out, Chairman Nur. At sa mga MILF, sa lahat, isa lang tugtog, isang galaw, isang bansa tayo. Na? Wala muna. Panoorin nyo na muna itong mga taga Manila, itong mga taga Luzon. Ano bang ginagawa ng mga taga Luzon? Para tingnan natin. At kung hindi, then you decide kung may pag-asa pa o wala. Ganun lang. Yun yung advice ko sa Mindanao. Yung sa inyo dyan, sa Mindanao, kung nandyan ang BP, protect the BP. Kasi pag kami nangyari sa BP or any Duterte, wala, gera tayo talaga. Yun ang iwasan natin. So, para may iwasan yun, protect. Ang ano nga dyan na kailangan desisyonan ninyo. Gusto niyo umuwi si Duterte, and dapat dyan, palitan natin yung administration, ayusin natin to. And then para bumalik yung si Tatay Digong. I don't know how it's gonna be done. But we can all sign as Filipinos. Tell them, soling nyo yan. Ay, nako. Laki ng problema eh. Siyempre sinubo yung dating presidente. Tarantado talaga eh. Tarantado. Subo mo yung dating presidente. May batas naman tayo, may korte tayo dito. Dapat eh, nagpahiring pa dito sa Congress. Palabas pa sila. Tapos ngayon yung hearing ng kay Inday Sara na budget, pinipilit nilang lagyan ng issue. Tarantado to. Kaya mga kababayan, ang sa akin, kung ako lang masunod, isara natin yung Congress na yun eh. Isara na natin. Wala. Waste of money. You know, the funding that we give to Senate and Congress, no? Smart move. Sara natin yan. Yung pera na makuha natin dyan, savings, ipasok natin sa health natin. Isara natin yan. Sorry terminate na kayo. And then, pagkasara, somebody will think about it kung ilang Congress. Ako, suggestion ko, 18 lang na congressman eh. 1 per region. Masyadong maraming mabatas. Masyado tayong maraming. Yung party list sa Constitution, tanggalin natin. Lahat ng mga makabayan black, under arrest. Tapusin na natin to. Hindi yung ganyan. Masyadong ginago tayo eh. Sa taxes natin galing yung pagtayo nila ng armed group. Lintik na yan. Taxes natin galing, yung pinapapatay nila sa sundalo. Ibang gago. Mahina na sila, lumakas pa dahil dyan sa mga pistok-pistok ni Bongbong, yung alyansa nila. Kaya armed forces, makikita nyo, one day, pagkapabaya kayo, magising kayo, komunista na nakupo. Ganun sila, galing nilang diskarte, ang galing. Ang galing. Anong ginagawa nyo? Tulog kayo sa pansitan. Nanonood kayo. Kasi kung sino manalo, doon kayo. Paano kung nanalo, komunista? Hindi malayo yun. Hindi malayo. Kaya nga, saan tayo? Wala tayong aasahan na iba, mga kababayan.
kundi tayo lang. Tayo, sarili natin. So, pag gudyat, tumayo kayo. One time, big time, tumayo kayo. Paglaban ninyo ang bansa ninyo. Because don't miss that opportunity, that one chance in a lifetime, that one slot na meron kayong magagawa. Use it para maayos natin itong bayan natin. Kasi if not, lilipasan kayo ng pagkakataong ayusin natin ang bansa natin and lilipas lang kami. Lilipas din kayo, palubog ang Pilipinas. But if we all stand up, we all rise, and take back that power, emphasize that we are the sovereign Filipino people, we will chart our destiny, we will move forward, then there is a chance na maayos natin itong bansa nito according sa ideals and aspirations natin, di ba? In order to build a just and humane society, sa preamble natin, and build a government that shall embody our ideals and aspirations. Imagine, anong ginagawa ng mga tukmoy? Ninakawan tayo. Nakaparada yung mga aeroplano nila. Tarantado. Papagawa sila ng magagandang bahay. Ano nangyari doon sa pangako ni Bongbong na, no? Na 1 million na pabahay taon-taon. Ayusin natin to. With the money that we have, year in, year out, with the remittances of our OFW, stay put lang kayo dyan, mga sir, mga ma'am. Mga OFW, you will have a very critical role in the upcoming months because you will keep the Philippines afloat after it loses yung dahil sa gulo na baka mangyari. Your remittances will keep the Philippines afloat. And if we do it right, mais natin ang Pilipinas. Reboot natin. And then we come out with an election sa 2028. Yung transition government, aayusin niya lahat yan. With the right people, I can identify a few names already. And we tap into them kasi, kunyari, meron akong alam, meron silang alam, meron siyang alam. And then yung alam ninyo, meron ding alam, may alam. And then we vet the people, good, okay na tayo. We will be able to fill up the appointees. In fact, I will blog about it. Appointments, no? Isa yung sa mga declaration. Initial appointments. Kasama yung sa panaginip eh. Tapos no na we will be able to correct it. Kung tatimingin natin sa eleksyon, we exactly have about 2 years, 2 years plus, 2.5 years to reboot the country. Sabi nga ni Digong, nung pumunta kami doon sa Desyembre, doon sa kanyang birthday party, nakausap namin, nasa kausap ko mismo, no? Tapos no, na yung sa kanyang speech, ang sabi niya, kung kayo magre-reboot, kung kayo ayusin nyo to, huwag nyong madaliin. Okay, huwag madaliin. Ayusin natin. Ang problema, kung ayusin, hindi alam kung paano ayusin. Baka hindi magkasundo-sundo eh. That's why, ginagawa ko na yung libro ko, like, share, subscribe, na binablog ko, Philippines, a Reboot. So that everyone will have a basic idea na, pwede pala, no? Full coverage tayo sa PhilHealth, yung taxes ninyo ibabalik every 20 years para ka ng forced savings. Kasi imagine bumalik sa'yo 2 milyon after 20 years. Di mo kalain? Hindi mo hawakan yung 2 milyon sa buong buhay mo. Yung pala, nagbayad ka ng 2 milyon sa gobyerno. Kunyari, 10,000 a month sa 30,000, 30% na, no? 10,000 times 12 is 120,000. No? 120, wala pa yung 13th month. 120,000 times 10 years is 1.2 million times another 10 years plus another 10 years, 20 to make 20 years. That's 2.4 million. Gawin mo lang 2 million. Babalik sa iyo 2 million.
isang bagsak sa'yo, paid by the Philippine government. Thank you for your service to country. Thank you for your taxes. Di ba nakakatuwa yun? Kasi alam mo, kahit nagbabayad ka ng taxes, bumabalik yung pera mo after 20 years. So, from 20, maging 40 ka, meron ka na. Balik. So, 20, diregaluhan mo yung sarili mo, biyahe ka kung saan country mo gusto. Oh, balik ka France, merci beaucoup, ganun. Punta ka ng Netherlands, punta ka Switzerland. Kaya mo, may 2 milyon ka eh. Kung dali mo yung pamilya mo, by that time, you're 40, may anak ka. O di, you felt, in your lifetime, nakapunta ka sa ibang bansa. Tapos nun, pagdating mo ng 60, senior ka na, meron ka ng mga ailment, kunwari, na isa pa dapat gawin ng gobyerno na kung alaga natin ang bawat Pilipino, ma-extend natin yung buhay ng mga Pilipino so that hindi siya maglitawan yung mga sakit. Magkaroon tayo ng national EC program para sa bawat Pilipino na health program and then full coverage nga ng PhilHealth. Hopefully sa 60, okay pa yung tao, malakas pa. Ay. May balik na naman sa kanya. Meron naman siyang 2 million. Baka more kasi mas malaki na yung taxes ng pagka tumataas ka na sa sweldo sa trabaho. So siguro mga 3M. O balik sa'yo, may 3M ka. O pwede kang magmalaki ngayon sa mga pamilya mo, sa mga anak mo. Anak, meron akong pera. O sino? 500 sa'yo, 500 sa'yo, 500 ganon. Or dali mo buong pamilya mo, biyahe na naman kayo sa Caribbean. O kaya sa Austria, Australia, o Canada. Di ba sarap? Because pinadama ninyo. Yung gobyerno ay padadama sa Pilipino. Every Filipino will have a chance in his lifetime to see the world, to see at least a country para hindi lang nakaganyan tayong Pilipinas, hindi natin alam yung standard of living sa ibang bansa. Na tayo, ginagago tayo, ninanakawan tayo, palang ganda-ganda ng ibang bansa. Ba't ganun? Hindi natin gawin yung paganday natin yung bansa natin. Para yung mga pupunta naman dito, mamangha sila. Pucha, ang ganda ng Pilipinas. May lamang tayo kasi yung natural resources natin, yung ating mga beaches, wala, nagiging sana mga beaches yung ninakawan tayo eh. Kaya nakakainis. Kaya, yun yung ano ko. Ay na ako sinabi, reaction lang naman yun sa dapat si Marcos. Whole departure order na. Kung naniniwala ka na something is wrong with Congress kasi may mga lumabas tapos na alam mong nag-resign yung pinsan mo, something is wrong. Tapos whole departure order ka na agad. Orderan mo yung government agencies involved. Tawagan mo yung walang lalabas. Harapin nila ang taong bayan. The problem is hindi mo magawa. Kasi complicit ka. All along, from 2022 up to the present, alam mo yung ginagawa mo na nagnanakaw yung mga yan. Baka may cut ka, kasama ka rin dyan. Kasi pati kayo nagkaroon ng bahay. Lintik kayo. Wala ka naman bahay dati dyan eh. Ba't pati kayo meron? Nangahanip kayo. Saan kayo kumuha ng pera? Tapos nun, pabiyahe-baya kayo kung saan-saan. Kukwestiyonin sa Senate si Inday Sara na, yung biyahe-biyahe ni Inday Sara, tinlinti kayong presidente natin na kailang biyahe, na nung huling 19 na biyahe, na hayop, pera ng taong bayan yon. Meron pa kayong parosas-rosas dun sa railing na hagdanan ng eroplano. Parang hari. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!